Hindi ito isang panaginip. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marina. Habang nakatayo siyang mag-isa sa pasilyo ng mansyon, hawak ang basahan na kanina, padapat niyang ipinupuna sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Hindi ito multo. Ang tunog ay masyadong totoo. Masyadong malungkot. Isang mahinang hikbi na halos hindi marinig. Sinusundan ng tunog ng parang kadena na kumakalansing. Nanggagaling ito sa likod ng mabigat at itim na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto papunta sa basement. Ang pinto na mahigpit na ipinagbilin sa kanya kaninang umaga na huwag niyang lalapitan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Marina. Hindi ito ang inaasahan niya. Kaninang umaga lang, pagbaba niya ng bus mula sa probinsya, halos maluha-luha siya sa tuwa. Hawak niya sa kanyang bulsa ang sulat ng kanyang ina na puno ng mga paalala at dasal para sa kanyang bagong buhay. Ang mansyon ng mga Alcaraz, ang sagot sa kanilang mga problema. Ang sahod niya dito, ang magpapaaral sa mga kapatid niya at magpapagamot sa kanilang ama. Napakaganda ng mansyon. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Para siyang pumasok sa isang pelikula. Ang lugar na ito para sa kanya ay simbolo ng pag-asa. Pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang pag-asang yon ay unti-unting nilalamon ng takot. Ang mga patakaran dito ay simple, sabi ni Senyora Isabela Alcaraz kanina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nakatayo ito sa itaas ng malawak na hagdanan, nakatingin sa kanya mula sa itaas na parang isa lamang siyang langgam. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang magtanong. At higit sa lahat, ang basement ay off-limits. Liwanag. Hindi man lang ngumiti ang ginang. Ang kanyang mga mata ay parang sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Marina. Hinahanapan siya ng kahit anong kapintasan. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Marina. Sabay yuko. Ang tensyon ay nabasag lamang nang biglang lumitaw ang isang binatang lalaki. Mula sa isang silid, may hawak na baso ng tubig. Sa kanyang pagmamadali, bahagya siyang nabangga ni Marina. Ay, sorry, sabi ng binata, at natapon ang kaunting tubig sa sahig. Sir Marco! Saway ni Senyora Isabela sa anak, pero hindi siya pinansin ng binata. Imbes, ngumiti ito kay Marina. Isang ngiti na nagbigay ng konting init sa nanlalamig niyang sikmura. Pasensya ka na, miss. Ako ang may kasalanan. Kumuha ito ng panyo mula sa bulsa at akmang pupunasan ng sahig, pero pinigilan siya ni Marina. Naku, sir. Ako na po. Trabaho ko po ito. Tumayo si Marco at tinitigan siya. Ako nga pala si Marco. At ikaw si? Marina po, sir. Huwag mo na akong tawaging sir. Marco na lang. Muli itong ngumiti bago tuluyang umalis habang iniiwan ang masamang tingin ng kanyang ina na nakatutok kay Marina. Ang nangiting iyon ni Marco ang naging tanglaw ni Marina sa buong maghapon. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na malalampasan niya ang pagiging masungit ni Senyora Isabela. Pero ngayon, wala ang nangiti ni Marco, wala ang liwanag, tanging ang madilim na pasilyo at ang tunog mula sa basement ang kanyang kasama. Dahan-dahan na parang may sariling isip ang kanyang mga paa, naglakad siya palapit sa pinto. Bawat hakbang ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Huminto siya 1 metro ang layo mula rito. Narinig niya ulit. Isang hikbi. Mas malinaw ngayon. Isang hikbi ng isang taong matagal nang nawalan ng pag-asa. Napalunok si Marina. Ang sabi ng isip niya, tumakbo ka na. Bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang makialam. Pero ang puso niya ay may ibang sinasabi. Paano kung may taong nangangailangan ng tulong? Paano kung nasa panganib ito? Nanginginig ang mga tuhod. Humakbang pa siya palapit. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Katahimikan. Baka guni-guni ko lang, sabi niya sa sarili. Baka pagod lang ako sa biyahe. Akmang aalis na siya nang may marinig siyang isang salita.
Isang bulong na puno ng sakit at pagmamakaawa. Tulong. Hindi nakatulog si Marina ng gabing iyon. Ang salitang tulong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang madilim na pinto ng basement. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Naglinis siya, nagluto, at sinunod ang bawat utos na ibinigay sa kanya. Pero ang kanyang mga mata ay palaging napapatingin sa pasilyo, sa pinto na tila ba may sariling buhay at humihila sa kanya palapit. Naramdaman ito ni Senyora Isabela. Habang nagpupuna si Marina ng isang florera, malapit sa pasilyo, bigla itong nagsalita mula sa kanyang likuran. "May hinahanap ka ba, Marina?" Napatalon sa gulat si Marina at muntik nang mabitawan ang florera. "Oh, wala po, ma'am. Naglilinis lang po." Lumapit si Senyora Isabela, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng nakakakabang tunog sa sahig. Huminto ito sa tabi ni Marina at tumingin din sa direksyon ng basement. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo. "Sinabi ko na sa'yo ang mga patakaran. Mahinahon, ngunit may diin nitong sabi. May mga pinto sa bahay na ito na hindi dapat binubuksan, lalo na ng mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Marina. Ito ay hindi lang isang paalala. Ito ay isang pagbabanta. "Naiintindihan ko po, ma'am. Pasensya na po." Nanginginig niyang sabi. Tumalikod si Senyora Isabela at naglakad paalis na parang walang nangyari. Pero naiwan kay Marina ang isang malinaw na mensahe. Alam ng ginang na may narinig siya at binabantayan siya nito. Sinubukan ni Marina na magtanong sa ibang mga kasambahay. Si Manang Lita, ang matandang kusinera, ay halos mabitawan ng sandok nang banggitin niya ang basement. "Huwag kang magtatanong tungkol dyan, Hija," pabulong nitong sabi, habang palingalinga sa paligid. "Para sa ikabubuti mo, kalimutan mo na lang ang lugar na yan." Ang takot sa mga mata ni Manang Lita ay sapat ng sagot para kay Marina. Sa gitna ng lumalaking takot, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay si Marco. Noong hapong iyon, habang nagwawalis si Marina sa hardin, nilapitan siya nito. "Hirap na hirap ka yata sa buhok mo," sabi ni Marco na may kasamang nangiti. Napahawak si Marina sa kanyang buhok na palaging tumatabing sa kanyang mukha. "Ay, pasensya na po, sir." "Marco na lang," pagtatama nito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at simpleng hair clip na may disenyong bulaklak. "Nakita ko lang kanina. Baka mas makatulong to sa'yo kaysa sa pag-ipit mo gamit ang kamay mo." Nag-init ang mga pisngi ni Marina habang inaabot ang hair clip. "Naku, sir. Marco, salamat po. Hindi na po sana kayo nag-abala, Hindi iyon abala." Ngumiti ulit ito. "Bagay sa'yo." Sa isang saglit nakalimutan ni Marina ang basement. Nakalimutan niya ang takot. Ang tanging nakita niya ay ang mabait na mukha ni Marco. Isinukbit niya ang bigay nitong hair clip sa kanyang buhok. At sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, naramdaman niyang may kakampi siya. Pero mabilis na naglaho ang init na yon nang makita niyang muli ang anino ni Senyora Isabela mula sa bintana. Nang maggagabi na, habang nag-aayos si Marina ng mga halaman sa may likurang pasilyo, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Senyora Isabela na lumabas mula sa kusina, may dalang isang maliit na tray. Ang laman nito ay hindi pagkain na para sa isang amo. Mayroon lamang itong kaunting kanin, isang piraso ng tuyong isda, at isang basong tubig. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa direksyon ng basement. Sakto namang lumabas si Marco mula sa kanyang silid. "Ma, saan po kayo pupunta?" Mabilis nang ngumiti si Senyora Isabela, isang peking ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Diyan lang, anak. Itatapon ko lang itong mga lumang gamit sa bodega sa likod."
Naniwala naman si Marco. Ngumiti ito at bumalik sa kanyang silid. Pero nakita ni Marina ang lahat. Ang kasinungalingan. Ang tray ng pagkain na parang para sa isang aso. Ang direksyon papunta sa madilim na pinto. Kinumpirma nito ang lahat ng kanyang hinala. May tao sa basement at hindi maganda ang kalagayan nito. Hindi na ito tungkol sa kuryosidad. Ito ay tungkol sa isang buhay na maaaring nasa panganib. Gabi na, nang matapos ang kanyang mga gawain, pinlano niyang maglinis sa labas, sa may hardin na malapit sa dingding ng basement para bigyan ang sarili ng dahilan upang mapalapit doon. Habang winawalis niya ang mga tuyong dahon, napansin niya ang isang malaking paso na matagal nang hindi nagagalaw. Dahil sa utos ng pagiging masinop, sinubukan niyang iusog ito para mawalisan ang ilalim. Mabigat ito, ngunit nang bahagya niya itong maitulak, isang bagay ang umagaw sa kanyang pansin. Isang maliit na siwang sa semento sa ilalim nito. Gamit ang dulo ng walis, sinundot niya ito. Isang maliit at maluwag na baldosa ang umangat. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang inalis ang baldosa. At doon, sa ilalim nito, nakita niya ang isang lumang susi. Hindi ito ordinaryong susi. Ito ay luma, may kalawang na, at may kakaibang disenyo. Ang uri ng susi na maaaring magbukas ng isang lumang, mabigat na pinto. Ang pinto ng basement. Kinuha niya ang susi, malamig sa kanyang palad. Kung may tao nga sa loob ng basement at kung kinailangan itong itago ng ganito, nangangahulugang nasa matinding panganib ang buhay nito. Tiningnan niya ang paligid. Tahimik ang buong mansyon. Ang mga ilaw ay unti-unting namamatay. Nasa loob na si Senyora Isabela. Malamang ay nasa kanyang silid na. Si Marco ay nasa silid din nito. Ngayon ang pagkakataon. Napalunok si Marina. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Pumasok siya muli sa loob ng mansyon, diretso sa pasilyo. Ang pinto ng basement ay naroon pa rin, madilim at nakakatakot. Hawak ang susi, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Pero ang imahe ng isang taong nagmamakaawa para sa tulong ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Huminga siya ng malalim. Isang huling pagkakataon upang umatras. Isang huling pagkakataon upang kalimutan ang lahat. Pero hindi niya magawa. Tumingin siya sa susi. Pagkatapos, sa pinto. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa pinto. Ilang hakbang na lang, napakagatlabi si Marina. Ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isip niya, naririnig pa rin niya ang mahinang bulong. Tulong. Kinuha niya ang huling lakas ng loob na natitira sa kanya. Kung may tao nga doon, kailangan nito ng tulong at ako lang ang makakatulong. Desidido siyang lumapit sa pinto. Dapat kong malaman ang totoo. Ang malamig na susi ay nagpatindig ng balahibo ni Marina nang idikit niya iyon sa luma at kalawanging lock ng pinto ng basement. Bawat pagpihit ng susi ay parang isang matinis na tunog sa katahimikan ng mansyon. Clink, creak, dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Isang matinding amoy ng alikabok, amag, at kung ano pa, ang bumungad sa kanya. Ang dilim ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan. Bumalik ang alaala ng mga babala ni Senyora Isabela. Pero mas matindi ang paghila ng kanyang konsensya. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa at binuksan ang flashlight. Ang liwanag ay halos hindi sapat upang ilawan ang buong espasyo. Bumaba siya sa madilim na hagdanan. Bawat baitang ay nagkalampag sa ilalim ng kanyang mga paa. Kring, kring, kring. Nabitawan niya ang kanyang cellphone sa gulat. Isang matinis na tunog iyon, hindi sa ringtone niya. Ito ay galing sa loob ng basement mismo. Isang lumang orasan. Pinulot niya ang cellphone at muling itinutok ang liwanag. At doon,
Sa sulok ng madilim at maruming espasyo, nakita niya ito, isang matandang babae. Nakasiksik sa dingding, balot ng manipis na kumot. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo at may kulay puti na. Ang kanyang balat ay tila halos kumapit na sa kanyang buto at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kawalan ng pag-asa. Mayroong kadena na nakakabit sa kanyang paa, nakakabit sa dingding. Sa tabi niya ay isang mangkok ng tubig at isang plato na may tira-tirang pagkain na tila nabubulok na. Siya ay halos hindi makilala, pero ang mga mata nito, puno ng pagmamakaawa, ay bumihag sa kanya. Hindi ito multo, hindi ito guni-guni. Isang buhay na tao ang nakakulong dito. Lola, pabulong na sabi ni Marina, na halos hindi makahinga. Unti-unting gumalaw ang matanda. Tumaas ang tingin nito kay Marina. Sa una, takot ang namutawi sa kanyang mga mata. Siguro ay iniisip na si Isabela iyon. Pero nang makita nito ang kaba at awa sa mukha ni Marina, nagbago ang ekspresyon nito. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay. Hinawakan ng matanda ang kanyang labi. Hudyat na manahimik si Marina. Pagkatapos, dahan-dahan itong itinuro ang kanyang bibig. Gutom po ba kayo? Pabulong na tanong ni Marina. Umiling ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang lalamunan. Senyales na hindi ito makapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ubo nito. Kahit hindi niya maintindihan ang lahat, isang bagay ang malinaw kay Marina. Ang babaeng ito ay matagal nang naghihirap at kailangan niya ng tulong. Inilapit ni Marina ang kanyang kamay, akmang kakalasin ang kadena. Klang! Isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa itaas. Ang tunog ng pintong biglang bumukas. Mabilis na nagtaas ng tingin si Marina. Hindi ito pwedeng mangyari. May bumaba. Sino yan? Isang boses ang narinig niya. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito boses ni Marco. Ito ang boses ni Senyora Isabela. Napahinto si Marina. Ang kanyang puso ay humahampas na parang tambol sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Ngayon na, nagmamadali siyang tumalikod mula sa matanda. Humakbang siya paatras, pero sa kanyang pagmamadali, natapilok siya. Nahulog ang kanyang cellphone. At mula sa kanyang buhok, nahulog din ang hair clip na bigay ni Marco. Gumulong ito palapit sa paanan ng matandang babae. Narinig niya ang mga yapak. Pababa na ang mga ito. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Pulutin ang cellphone at hair clip o tumakbo at magtago. Wala na siyang oras. Mabilis siyang tumakbo pa itaas. Tinangkang isara ang pinto ng basement nang walang ingay. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isa sa mga baitang. May tao ba dyan? Narinig niyang sigaw ni Senyora Isabela. Mas malapit na ngayon. Nagtago si Marina sa likod ng isa sa mga lumang cabinet malapit sa kusina. Nakikinig sa bawat tunog. Narinig niya ang pagpihit ng susi. At pagkatapos, isang malakas na pagbukas ng pinto. Hinihingal si Marina. Nagdadasal na sana ay hindi siya nakita ng ginang. Pero ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib nang maalala niya ang hair clip. Ang hair clip na bigay ni Marco. Naiwan niya yon sa basement, sa tabi ng matandang babae. Hindi rin nakatulog si Marco ng gabing iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang bahay ay tahimik, ang lahat ay tila nasa ayos. Pero may kakaibang pakiramdam ng uneasiness na gumagapang sa kanyang dibdib. Parang may isang bagay na mali, na hindi niya lang matukoy. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kusina para magkape, may isang bagay na kumislap sa sahig malapit sa pinto ng basement. Kakaiba yon. Ang pinto ng basement ay palaging nakasara. Walang sino man sa bahay, maliban sa kanyang ina, ang pinapayagang lumapit dito. Niyuko niya ang kanyang ulo. Isang hair clip. Isang maliit na hair clip na may disenyong bulaklak. Isang hair clip na eksaktong kapareho ng ibinigay niya kay Marina kahapon. Pinulot niya ito. Malamig ang metal sa kanyang daliri. Bakit narito ito?
Naglilinis ba si Marina malapit sa basement? Kung oo, bakit? Ilang beses na niyang narinig ang kanyang ina na mahigpit na nagbabawal na lapitan ang lugar na iyon. Nagtataka. Nilapitan niya si Marina sa kusina. Naghahanda ito ng almusal. Ang kanyang buhok ay malinis na nakapusod. "Marina," sabi niya, sabay abot ng hair clip. Bakit ito nasa labas ng basement? Napatalon si Marina sa gulat. Ang kutsara ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Sir, Marco," nauutal nitong sabi. "Hindi ko po alam. Siguro po nahulog sa bulsa ko habang naglilinis sa pasilyo." Hindi ka pani-paniwala ang kanyang sagot. Ang basement ay nasa dulo ng pasilyo, medyo malayo sa iba pang parte ng bahay na madalas nililinis. "Pero bakit doon?" tanong ni Marco. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa. "Alam mong bawal lumapit sa basement." "Oo po, sir. Hindi po ako lumapit doon." Depensa ni Marina. Pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanya at sa hair clip. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nahulog lang po siguro. Pasensya na po." Hindi na nagtanong pa si Marco, pero ang kanyang pagdududa ay lumalim. Hindi siya tanga. May itinatago si Marina. Nang hapong iyon, sinubukan niyang magtanong sa kanyang ina tungkol sa kanyang lola. Ito ay isang paksa na palagi nilang iniiwasan. "Ma, kamusta na po si Lola Helena?" tanong ni Marco habang nagkakape sila sa sala. Bahagyang natigilan si Senyora Isabela. Ibinaba nito ang tasa. "Bakit mo naman naitanong, anak?" "Wala lang po. Matagal na rin po nating hindi nabibisita si Lola, di ba? Gusto ko lang po malaman kung ayos lang siya." Napabuntong hininga si Senyora Isabela. "Anak, alam mo naman ang sitwasyon ni Lola mo. Matanda na. At nagkaroon siya ng malubhang karamdaman sa pag-iisip. Hindi niya na makilala ang sarili niya. Minsan, nagiging bayolente siya." "Bayolente po?" "Oo. Kaya napilitan kaming ipasok siya sa isang special care facility sa labas ng syudad. Para sa kaligtasan niya at para na rin sa atin." Naglabas ang kanyang ina ng panyo at bahagyang idinikit sa kanyang mata. "Masakit sa akin, anak. Pero ito ang pinakamainam na paraan. Kailangan siyang protektahan at kailangan nating tanggapin na nagbago na siya." Ang kanyang ina ay tila nalulungkot, pero para kay Marco, may isang bagay na hindi tumutugma. Ang kanyang ina ay palaging malakas at praktikal. Ang kanyang pagiging emotional ngayon ay tila napilitan. At kung ang kanyang lola ay nasa special care facility, bakit may mga kakaibang tunog na narinig si Marina base sa kanyang reaksyon sa hair clip? At bakit palaging nag-iisa ang kanyang ina na nagdadala ng mga lumang gamit sa bodega? Nang gabing iyon, habang nagbabasa si Marcos sa kanyang silid, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung may itinatago nga sa basement at kung may kinalaman si Marina dito, kailangan niyang malaman ang totoo. Mayroon siyang maliit na security camera na ginagamit niya dati para bantayan ang kanyang alagang aso. Kinuha niya ito at ang maliit na tripod nito. Nang makita niyang nakatulog na ang kanyang ina at si Marina, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Nilagay niya ang camera sa isang sulok ng pasilyo, malapit sa basement, nakatago sa likod ng isang malaking vase. "Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari," bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa silid, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-login siya sa live feed ng camera. Pansamantalang tahimik ang pasilyo. Lumipas ang ilang minuto. At pagkatapos, nakita niya ito. Dahan-dahang lumabas si Marina mula sa kanyang kwarto. Hawak nito ang isang maliit na bag. Lumingalinga ito sa paligid. Sinisiguro na walang makakakita. Pagkatapos, direkta itong naglakad patungo sa pinto ng basement. Kumuha ito ng isang bagay mula sa kanyang bag, isang maliit na bote ng tubig at isang tinapay. Maingat nitong ipinasok iyon sa ilalim ng pinto ng basement gamit ang isang manipis na bagay para bahagyang iangat ang pinto.
Kumunot ang noo ni Marco. Walang bodega sa basement. May ginagawa si Marina. Hindi nagtagal, umalis si Marina. Hindi nagtagal, lumabas si Senyora Isabela mula sa kanyang silid. Bumaba ito ng hagdan, diretso sa pinto ng basement. May dalang tray. Hindi gaanong iba sa nakita ni Marina noong nakaraang araw. Binuksan nito ang pinto, pumasok, at pagkatapos ay isinara ulit. Hindi na nagdududa si Marco. Alam na niya. May itinatago ang kanyang ina sa basement at alam ni Marina. Ngayon, ang tanong ay, ano ang itinatago? At bakit? Mula ng gabing iyon, naging doble ang buhay ni Marina. Sa umaga, siya ay isang ordinaryong kasambahay, tahimik na sumusunod sa mga utos ni Senyora Isabela. Pero sa gabi, siya ay naging isang lihim na tagapaghatid ng pag-asa sa matandang babae sa basement. Sa bawat pagkakataon, pilit siyang nag-iiwan ng kaunting pagkain at tubig, at minsan ay isang maliit na piraso ng papel. Sino po kayo? Ang isinulat niya sa unang papel na ipinasa niya sa ilalim ng pinto. Kinabukasan, nakuha niya ang sagot na isinulat ng nanginginig na kamay sa parehong papel. Helena. Donna Helena, ang lola ni Marco. Ang babaeng sinabi ni Senyora Isabela na nasa isang care facility. Patuloy ang kanilang lihim na komunikasyon. Unti-unting napagdidikit ni Marina ang mga piraso ng puzzle. Nalaman niya na si Donna Helena ay kinulong ni Senyora Isabela. Ang dahilan? Pera. Ang mansyon. Ang lahat ng kayamanan ng mga Alcaraz. Isang araw, habang ipinapasok ni Marina ang isang maliit na tinapay at isang bagong mensahe, may isinulat si Donna Helena na nagpatindig ng kanyang balahibo. They will, pek They will ay fake. They will, last will. They will ay malamang ang last will and testament. Pek ay fake. Pekeng testamento. Kinukumpirma nito ang hinala niya. Hindi lang basta kinulong si Donna Helena. May kinalaman ito sa pagnanakaw ng ari-arian. Pero habang lumalalim ang kanyang pagtulong, lalong naghihinala si Senyora Isabela. Ang mga mata ng ginang ay palaging nakabantay sa bawat galaw ni Marina. Isang umaga, habang naglilinis si Marina sa sala, biglang may narinig siyang basag. Isang mamahaling plorera na nakatayo sa isang mesa ang nakakalat na sa sahig. Marina! Sigaw ni Senyora Isabela mula sa itaas na parang naghihintay lang sa tamang pagkakataon. Nagmadali si Marina sa sala. Nakita niya ang basag na plorera at ang nakakainis na ngiti ni Senyora Isabela. Anong ginawa mo? Tanong ng ginang na may diin sa bawat salita. Ma'am, wala po akong ginawa. Depensa ni Marina. Naguguluhan. Hindi ko po nakita na bumagsak yan. Hindi mo nakita? Sininghalan siya ni Senyora Isabela. Ang laki-laki mo. Hindi mo nakita? Hindi mo pa nga nalilinis ang lahat, pero may binasag ka na. Mukhang hindi ka talaga angkop sa trabahong ito. Pero ma'am, walang pero-pero. Ang isang yan ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Babayaran mo ang lahat ng yan. Babawasan ko ang sweldo mo. Ramdam ni Marina ang init sa kanyang mga mata. Alam niyang sinadya ito ng ginang. Ito ay isang paraan upang saktan siya. Isang babala. Pero bago pa siya makasagot, may isang boses ang narinig niya. Ma, ano po ang nangyayari dito? Si Marco. Nakatayo ito sa itaas ng hagdan, nakatingin sa basag na plorera. Pagkatapos, tumingin ito kay Marina. At sa huli, sa kanyang ina. Ang kasambahay mong yan, anak, ay napakawala. Ibinasag niya ang paborito kong plorera. Malungkot na sabi ni Senyora Isabela. Tumingin si Marco kay Marina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Totoo po ba yon, Marina? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Napayuko si Marina. Hindi niya maaring sabihin ang totoo kay Marco. Hindi pa. Hindi pa niya kayang ilagay sa panganib ang matandang babae.
Pasensya na po, Sir Marco. Pabulong niyang sabi. Isang maliit na kagat ng labi ang ginawa ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tila sinisiyasat ang bawat sulok ng kaluluwa ni Marina. Pagkatapos, bumalik ito sa kanyang ina. Hayaan mo na lang, ma. Bibili na lang ako ng kapalit, sabi ni Marco. Hindi, Marco. Kailangan niyang matuto ng leksyon, sagot ni Senyora Isabela. Dapat niyang bayaran ang ginawa niya. Sige po, ma'am. Malungkot na, sabi ni Marina. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang silid si Marco, muli niyang binuksan ang live feed ng security camera. Nakita niya ang nangyari sa plorera. Nakita niya kung paano nahulog ang plorera sa mesa nang biglang iusog ni Senyora Isabela ang mesa sa isang paraan na parang aksidente. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang ina ay sinasadya na saktan si Marina. At si Marina, bakit hindi siya lumaban? Bakit siya nagsinungaling? Bigla, lumabas si Marina mula sa kanyang silid. Muli, naglakad ito patungo sa basement. Nakita ni Marco ang kanyang mga kamay. Nanginginig habang ipinapasok niya ang isang bagay sa ilalim ng pinto. Hindi na niya kaya ang pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang kanyang jacket. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang silid, diretso sa pasilyo. Nakita niya si Marina, nakatalikod, nakikipag-usap sa pinto ng basement. Lola, wag po kayong mawalan ng pag-asa, pabulong na sabi ni Marina. Hahanap po ako ng paraan. Anong ginagawa mo, Marina? Malakas na sabi ni Marco. Napatalon si Marina sa gulat. Mabilis itong tumalikod. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa Sir Marco. Lola? Sino ang lola ang sinasabi mo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagdududa. May itinatago ka sa akin, hindi ba? Nagsisinungaling ka. Hindi makapagsalita si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat, pero natatakot siya. Sabihin mo sa akin, Marina, ano ang ginagawa mo sa basement? Sigaw ni Marco. Hindi ko po masabi, Sir Marco. Umiiyak na, sabi ni Marina. Patawarin niyo po ako. Isang tunog ng mga takong ang narinig mula sa itaas. Pababa na si Senyora Isabela. Nasa gitna sila ng pasilyo. Si Marco ay galit. Si Marina ay takot at umiiyak. Anong ingay ito? Mahinahon, ngunit may lamig na sabi ni Senyora Isabela. Lumitaw ito sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng panalo habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sige Marina, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagbabanta ni Senyora Isabela. Bakit ka palaging nasa paligid ng basement? May pinaplano ka bang masama? Hinawakan ni Marina ang kanyang dibdib. Halos hindi na makahinga. Napatingin siya kay Marco. Ang pagdududa sa mga mata nito ay nagpasakit sa kanya. Kailangan kong protektahan si Lola Helena. Kahit na ikasira ko pa ang sarili ko. Hindi po, ma'am. Mahinang sabi ni Marina. Aalis na po ako. Ipinapasa ko na po ang aking resignation. Ngumiti si Senyora Isabela. Isang nangiting puno ng tagumpay. Magaling. Pero hindi pa. May kailangan pa tayong pag-usapan. Sa opisina ko, bukas ng umaga. Tumingin ito kay Marco. Ang kanyang mga mata ay sinasabing, ako ang nanalo. Ginawa ko ito para sa iyo, anak. Umalis ka na sa paningin ko ngayon, Marina. Malamig na sabi ni Senyora Isabela. Lumakad si Marina paalis. Ang kanyang puso ay basag. Alam niyang natalo siya. Nagising si Marco na may mabigat na pakiramdam. Ang mukha ni Marina, puno ng luha, ay bumalik-balik sa kanyang isip. Ang mga salita ng kanyang ina na sinasabing may masamang balak si Marina ay pilit niyang pinaniniwalaan. Pero ang kanyang puso ay may ibang sinasabi. Kailangan mong maging matatag, anak, sabi ng kanyang ina ng umagang iyon. Ang babaeng iyan ay nanggugulo lang. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Pero bakit ganoon ang pakiramdam niya? Bakit tila mas naniniwala pa rin siya
Sa takot sa mga mata ni Marina, kaysa sa kalmadong tinig ng kanyang ina? Habang nagkakape, nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng isang maliit na tray, isang basong gatas at ilang biskwit. "Para saan po iyan, ma?" tanong ni Marco. "Para sa matandang janitor sa bodega sa likod." Mabilis na sagot ni Senyora Isabela. "May sakit siya at kailangan ng gamot. Dinadala ko to sa kanya para makatulog siya ng maayos." "Bodega?" Nagulat si Marco. "Di ba ang sabi niyo dati ay mga lumang gamit lang ang nandoon?" "Oo, anak. Pero inilipat natin ang janitor doon pansamantala. Huwag ka nang magtanong. Alam kong nag-aalala ka sa kanya." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng kanyang ina. "Alam kong mabuti ang puso mo. Kaya nga minsan, madali kang maloko." Nagduda si Marco. Isang janitor? Bakit hindi siya sinabi sa akin? At bakit tila palaging may lihim sa likod ng pinto ng basement? Kinuha niya ang cellphone. Tinignan niya ang live feed ng camera. Nakita niya si Marina. Lihim itong nagtatago sa labas ng pintuan ng basement. May hawak itong maliit na plastic bag. Pagkatapos, dahan-dahan itong ipinasa ang bag sa ilalim ng pinto. Kumunot ang noo ni Marco. Ano ang ginagawa nito? Sa loob ng basement, narinig ni Donna Helena ang mahinang tunog. Kinapa niya ang plastic bag. Isang maliit na lumang cellphone. May tape recorder. "Lola, i-record niyo po ang lahat ng nalalaman niyo." Pabulong na sabi ni Marina mula sa labas. "Ito lang po ang pag-asa natin." Nanginginig ang mga kamay ni Donna Helena. Pinindot niya ang record button. Unti-unti, pilit niyang inalala ang lahat. Ang pagkakakulong sa kanya, ang kasinungalingan tungkol sa kanyang pagiging baliw, at ang matinding kasakiman ni Isabela. Samantala, lumabas si Marco mula sa kanyang silid. Hawak niya ang isang flashlight. "Kailangan kong malaman ang totoo," bulong niya sa sarili. Naglakad siya patungo sa pinto ng basement. Ang bawat hakbang ay parang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Bakit niya pinagdududahan ang kanyang ina? Bakit niya pinagtitiwalaan si Marina, isang taong kakikilala pa lang niya? Pero ang mga mata ni Marina, ang takot nito, ang kanyang pagtanggi na sabihin ang totoo. May isang bagay na hindi tumutugma. Kinuha niya ang susi sa ilalim ng paso, ang susi na alam niyang ginamit din ni Marina. Binuksan niya ang pinto. Ang dilim at ang amoy ng amag ay bumungad sa kanya. Itinutok niya ang flashlight at doon nakita niya ito. Sa sulok, nakakadena, nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti, ang kanyang muka ay butot balat, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Lola?" Pabulong na sabi ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang lola, na sinabi ng kanyang ina na nasa isang care facility, ay nakakulong dito. Nang makita siya ni Donna Helena, biglang nagkaroon ito ng lakas. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at sakit. "Marco!" Sigaw ng matanda, na halos hindi makilala ang boses nito. "Marco, anak ko!" "Lola, anong nangyari sa'yo?" Nilapitan siya ni Marco. Akmang kakalasin ang kadena, pero tiningnan siya ni Donna Helena at sa kanyang mga mata, may isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Marco. Hindi ito takot sa kadena, ito ay takot sa kasinungalingan. "Marco, pakinggan mo ako." Hiyaw ng matanda, na halos hindi na makahinga. "Hindi mo siya tunay na ina, Marco. Ampon ka lang." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang ina, ang kanyang buhay, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi, hindi totoo yan, Lola." Sigaw ni Marco. "Oo, totoo. Lahat ng pera, lahat ng ari-arian, hindi sa kanya. Ginamit ka lang niya." Patuloy na sumisigaw si Donna Helena, gamit ang huling lakas niya, habang itinuturo ang hawak niyang cellphone na nagre-record. Klang! Isang malakas na tunog ng pinto ang narinig niya mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon.
Nakatayo si Senyora Isabela sa pintuan ng basement. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Hawak nito ang tray na may lataong at biskwit na ngayon ay nahulog na sa sahig. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. Ang pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay ay nabunyag. Ang oras ay tila huminto. Nakatayo si Senyora Isabela sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na may halong desperasyon. Ang mukha ni Marco ay puting-puti. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Si Donna Helena ay nakanganga. Halos himatayin na sa pagod at emosyon. Habang hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Anong kalokohan yan? Hiyaw ni Senyora Isabela. At ang kanyang boses ay umalingaw sa buong basement. Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay parang martilyo sa dibdib ni Marco. Lola, hindi totoo yan, di ba? Bulong ni Marco. Lumingon siya kay Donna Helena. Umaasa na babawiin nito ang sinabi. Pero umiling si Donna Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Anak, huwag kang maniwala sa matandang iyan. Sigaw ni Senyora Isabela. Lumapit ito at hinawakan si Marco sa braso. Baliw na siya. Matagal na. Pinagkakalat niya lang ang mga kasinungalingan para saktan tayo. Pero ang sinabi niya, gawa-gawa niya lang yan. Umikot si Senyora Isabela, pumunta sa likuran ni Marco at dahan-dahan siyang inakay paalis mula kay Donna Helena. Tingnan mo ang sarili mo, Marco. Tingnan mo ang sitwasyon. Ang isang matandang babae na may sakit sa pag-iisip at isang kasambahay na pinaghihinalaan kong kasabwat niya. Sino ang paniniwalaan mo? Pero si Marina, ang babaeng yan ay nangingikil lang. Alam niyang mayaman tayo, kaya gusto niya tayong pagsamantalahan. Nandoon siya sa labas. Nagmamanman. Hindi na maintindihan ni Marco. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang ina, na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ay mukhang nagsisinungaling. Pero ang sinabi ni Lola Helena, masyadong matindi para tanggapin. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Lumitaw si Marina sa itaas ng hagdanan. Tumatakbo papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Marco, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marina, na akmang papunta kay Donna Helena. Ayan na siya. Ang kasabwat niya. Sigaw ni Senyora Isabela. Tumalikod si Marco, ang kanyang mata ay tumama sa cellphone sa kamay ni Donna Helena. Kailangan niyang marinig ang recording. Pero mabilis na kinuha ni Senyora Isabela ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Donna Helena. Hindi! Sigaw ni Marina. Tumakbo ito papalapit. Hindi ka makakakuha ng kahit ano mula sa akin. Sigaw ni Senyora Isabela. Mabilis nitong ibinato ang cellphone sa semento. Crack! Basag na basag ang screen. Hindi na ito gagana. Nagpupumigla si Donna Helena. Pero wala itong lakas. Ang pag-asa nito ay biglang naglaho. Naramdaman ni Marina ang hapdi sa kanyang puso. Ang tanging ebidensya nila ay nawala. Umalis ka, Marina! Kung ayaw mong makulong! Banta ni Senyora Isabela, na ngayon ay hawak na ang braso ni Marina. Isa kang magnanakaw, isa kang manloloko, ipasa sa ulo ko sa iyo ang lahat ng batas. Bitawan niyo po ako. Pagpupumiglas ni Marina. Ma, ano po bang ginagawa niyo? Sigaw ni Marco. Pinoprotektahan ko lang tayo, anak. Sagot ng ginang habang mas lalong hinahawakan si Marina. Tingnan mo ang mga mata niya. Puno ng kasamaan. Gusto niya tayong sirain. Biglang inilabas ni Senyora Isabela ang kanyang cellphone at tumawag sa security. May nang-iistorbo sa bahay. Dalhin niyo siya sa bodega at ikulong doon. Huwag na huwag niyo siyang papalabasin. 2 malaking security guard ang dumating. Mabilis nilang hinawakan si Marina. Sir Marco, tulungan niyo po ako. Sigaw ni Marina.
Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamakaawa. Maano yan? Hinabol ni Marco ang mga security guard, pero mabilis siyang pinigilan ng kanyang ina. Hayaan mo siya, Marco. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa pamilya natin. Sigaw ni Senyora Isabela. Ang babaeng yan ay isang malaking problema. Hindi siya pwedeng magkalat ng kasinungalingan tungkol sa atin. Pinilit ni Senyora Isabela na akbayan si Marco at dalhin ito paalis sa basement. Kailangan mo ng pahinga, anak. Masyado ka ng stressed. Ipapahatid ko sa iyo itong gatas at gamot para makatulog ka. Inabot nito ang baso ng gatas na may halong gamot na dati niyang inihanda para kay Donna Helena. Nag-aalangan si Marco. Pero si Lola, si Marina, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang lahat. Malamig na sabi ni Senyora Isabela. Magtiwala ka sa akin, anak. Ako ang ina mo. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Pinilit ni Marco na inumin ang gatas. Unti-unting naramdaman niya ang antok. Bumigat ang kanyang mga talukap. Ang kanyang isip ay bumalot sa isang malaking ulap. Samantala, dinala si Marina sa isang madilim at mabahong bodega sa likod ng bahay. Isinara ng mga security guard ang pinto. Narinig niya ang tunog ng lock. Ang kanyang puso ay bumagsak. Hindi na siya makalabas. Si Donna Helena ay nag-iisa na naman sa dilim. At si Marco, nagtitiwala sa kanyang ina. Wala na. Lahat ay nawala. Nagising si Marco na masakit ang ulo. Malalim ang kanyang pagtulog, pero hindi ito nakapagpahinga. Sa halip, mas mabigat ang pakiramdam niya. Ang mga salita ng kanyang lola na sinasabing hindi niya tunay na ina, si Senyora Isabela, ay bumalik-balik sa kanyang isip. Pero pilit niya itong pinapaalis. Baliw si Lola. Gawa-gawa lang ni Marina ang lahat. Ito ang pilit na isinisigaw ng kanyang utak. Ang pilit na ipinapaniwala sa kanya ng kanyang ina. Lumabas siya ng silid. Tahimik ang buong mansyon. Para bang walang nangyari kagabi. Ang pagkabasag ng cellphone ni Lola Helena, ang pagkulong kay Marina, ang mga sigaw. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ito nang makita siya. Anak, ayos ka na ba? Tanong ni Senyora Isabela. Ang kanyang boses ay malambing. Masyado ka lang napagod kahapon. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari. Si Marina po at si Lola Helena. Nasa mabuting kalagayan na sila. Si Marina ay pinauwi ko na at si Lola mo ay maayos na sa care facility. Nakausap ko na ang doktor. Dire-diretsong sagot ng ginang na parang walang bigat ang mga salita. Kailangan lang nating tanggapin, anak, na may mga taong sadyang masama ang intensyon. Pero ayos na ang lahat. Protektado ka na. Ngumiti ang kanyang ina at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Marco ang isang kurot ng pagdududa. Masyadong maayos, masyadong mabilis. Parang may isang bahagi ng kwento na hindi niya pa nakikita. Hindi man lang niya nakita si Marina na umalis, ni hindi niya man lang narinig ang ingay ng kotse. Napalingon si Marco sa pasilyo. Ang pinto ng basement. Huwag kang maniwala, Marco. Mahal ka ng nanay mo. Ito ang pilit na pinalalakas ng kanyang isip. Pero may isang boses sa kanyang loob na nagsasabing, pero si Lola Helena, hindi siya magsisinungaling sa akin. Ang kanyang Lola Helena ay palaging nagmamahal sa kanya. Ito ang nagturo sa kanya kung paano maglaro ng chess. Ito ang nagbasa sa kanya ng mga kwento bago siya matulog. Ang kanyang lola ay hindi kailanman magiging marahas. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang bagay na sinabi ng kanyang ama bago ito namatay. Anak, anumang mangyari, maniwala ka sa lola mo. Siya ang magsasabi sa iyo ng totoo. Hindi niya iyon naintindihan noon, pero ngayon, nagkaroon iyon ng malalim na kahulugan. Tumayo si Marco. Maaakyat lang po ako sa silid. Magpahinga ka, anak. Sagot ni Senyora Isabela, abala sa pagbabasa.
Naglakad si Marco patungo sa kanyang silid pero hindi siya nagtuloy. Huminto siya sa silid ng kanyang yumaong ama. Ito ay isang silid na matagal nang nakasara. Ang kanyang ina ay ayaw na may gumagalaw sa mga gamit ng kanyang ama. Igalang mo ang kanyang alaala, anak, sabi ng kanyang ina noon. Hayaan mong manatili ang lahat sa ayos. Ngunit ngayon, tila may nagsasabi sa kanya na doon niya matutuklasan ang sagot. Kinuha niya ang susi sa itaas ng frame ng pinto, isang lugar na alam niyang doon palaging inilalagay ng kanyang ama ang spare key. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng luma at alikabok ay bumungad sa kanya. Ang silid ay tila naghihintay lang sa kanya. Ang lahat ay nakalagay pa rin sa tamang ayos, gaya ng iniwan ng kanyang ama. Ang kanyang lumang desk, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga larawan. Napansin ni Marco ang isang maliit, kahoy na kahon sa ilalim ng desk. Ito ay nakakandado. Ito ang kahon na palaging tinatago ng kanyang ama. Hindi niya ito pinapayagan na hawakan. May mga bagay, anak, na hindi pa para sa'yo, sabi ng kanyang ama noon. Pero darating ang panahon na kailangan mong malaman ang totoo. Kinuha niya ang isa pang susi mula sa isang maliit na drawer sa desk. Susi ng kahon. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang kahon. Ang laman nito ay hindi ginto, hindi pera, mga lumang sulat, mga litrato, at isang selyadong sobre. Kinuha niya ang mga sulat. Ito ay mga sulat sa pagitan ng kanyang ama at lola. Sa mga sulat, may mga pagbanggit tungkol sa sikreto ni Isabela. Ang mga salita tungkol sa pagmamay-ari ng mga Alcaraz ay madalas na lumilitaw. At sa huli, ang selyadong sobre. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay 2 dokumento. Ang isa ay isang lumang kopya ng Last Will and Testament ng kanyang lolo. At ang isa pa ay isang DNA test result. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa niya ang mga dokumento. Ang Last Will and Testament ay nagpapakita na ang lahat ng ari-arian ay dapat mapunta kay Donna Helena. At pagkatapos ay sa kanya, si Marco, kung sakaling may mangyari sa kanyang lola. Ngunit may isang nakakabit na pahina na tila idinagdag. Isang pahina na nagbibigay ng lahat kay Isabela. At ang DNA test result, ang nakasulat ay Marco Alcaraz, not biologically related to Isabela Alcaraz. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya anak ni Isabela. Ang kanyang ina ay hindi niya tunay na ina. Ang lahat ng sinabi ng kanyang lola ay totoo. Ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding galit, ang matinding sakit. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya, hawak ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanliliyab. Hindi. Tapos na ang lahat ng ito. Lumabas siya ng silid ng kanyang ama at nagmadali siyang bumaba ng hagdan. Ngayon, alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang iligtas si Marina at ang kanyang lola. Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Marco. Ang galit sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang utak ay puno ng isang layunin. Iligtas si Marina at ang kanyang lola at ilabas ang katotohanan. Diretso siyang pumunta sa bodega sa likod ng bahay. Nandoon pa rin ang 2 security guard. "Palabasin niyo si Marina," sigaw ni Marco. "Sir Marco, utos po ni Senyora," sabi ng isa sa mga guard. "Wala akong pakialam sa utos niya. Ako ang may-ari ng bahay na ito at ako ang nag-utos na palabasin niyo siya." Nag-aalangan ng mga guard. Alam nilang si Marco ang tunay na tagapagmana. "Palabasin niyo siya o ipapahuli ko kayong 2. Napilitang buksan ng mga guard ang pinto ng bodega. Nasa loob si Marina, nakaupo sa sahig, balot ng alikabok at luha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita si Marco. "Sir Marco," bulong niya. "Marina, pasensya ka na.
sabi ni Marco, at mabilis siyang nilapitan. Inalalayan niya itong tumayo. Naniwala ako sa kasinungalingan ng nanay ko. Anong nangyari po? Nalaman ko na ang lahat. Si Lola Helena ang nagsasabi ng totoo at hindi ko siya tunay na ina. Ibinigay ni Marco kay Marina ang mga dokumento. Nanginginig na tinanggap ni Marina ang mga papel. Binasa niya ang DNA test. Nagulat siya. Kailangan nating bumalik sa loob, sabi ni Marco. Kailangan nating iligtas si Lola Helena at kailangan nating tawagan ng pulis. Tumango si Marina, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Dali-dali silang bumalik sa loob ng mansyon. Tinawagan ni Marco ang pulis. Sinabi niya ang lahat. Ang pagkulong sa kanyang lola, ang pagbabanta kay Marina, at ang pagtatago ng mga dokumento. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Nang makita ni Senyora Isabela ang mga pulis sa pintuan, agad itong namutla. Anong ibig sabihin nito? Tinawagan ko sila, ma, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Marco, anong kalokohan niyan? Ano ang ginagawa mo? Nandito po kami para imbestigahan ang reklamo ng illegal detention at falsification of documents, sabi ng isang pulis. Illegal detention? Falsification? Ano ang pinagsasabi nyo? Hiyaw ni Senyora Isabela. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Itinuro nito si Marina. Hindi po, ma'am, sabi ni Marina. Nandito po ang ebidensya. Iniabot ni Marco sa pulis ang mga dokumento, ang last will and testament at ang DNA test result. Binasa ng pulis ang mga dokumento. Tumango sila. Senyora Isabela Alcaraz, pinaghihinalaan po kayo sa kasong illegal detention at falsification of documents. May karapatan kayong manahimik. Anumang sabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Hindi totoo yan, sigaw ni Senyora Isabela at ang kanyang boses ay tila sirang-sira. Marco, sabihin mo sa kanila, hindi totoo yan. Ikaw ang anak ko. Hindi mo ako pababayaan. Hindi ka po ang nanay ko. Malamig na sabi ni Marco. At hindi ko po kayo kailanman papayagan. Nasaktan pa ang kahit sino. Naglabas ang mga pulis ng posas. Hindi. Huwag niyo akong posasan. Sigaw ni Senyora Isabela, nagpupumiglas. Ako si Isabela Alcaraz. Hindi niyo ako pwedeng gawing ganito. Pero huli na ang lahat. Isinuot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay. At kailangan din po nating siyasatin ang basement, sabi ng isa sa mga pulis. Narinig ang mga yabag ng pulis na bumaba sa basement. Hindi nagtagal. Inalalayan nila si Donna Helena na umakyat sa hagdan. Mahina pa rin ito, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat nang makita si Marco at Marina. Marco, Marina. Pabulong na sabi ni Donna Helena. Lola. Lumapit si Marco at niyakap ang kanyang lola. Pasensya na po. Matagal ko pong hindi nalaman ang totoo. Ngumiti si Donna Helena. Ayos lang, apo. Ngayon, malaya na tayo. Nakatayo si Senyora Isabela, nakatingin sa kanilang tatlo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at galit sa pagkatalo. Mga traidor, mga sinungaling. Sigaw nito habang inilalabas siya ng mga pulis. Nang umalis si Senyora Isabela, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Nakatayo si Marco at Marina sa gitna ng pasilyo, magkatabi. Sa unang pagkakataon, hindi sila nakatingin sa basement. Nakatingin sila sa isa't isa. Ang lahat ng nangyari ay tila isang masamang panaginip. Pero totoo ang lahat. Ang kanilang mga puso ay puno ng sakit at pagod. Pero mayroon ding bagong pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Hindi na siya ang kasambahay. Hindi na siya ang amo. Sila ay dalawang taong nakatayo sa dulo ng isang napakalaking pagsubok. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ang mansyon ay tahimik. Ang kanilang mga puso ay puno ng katanungan. Lumipas ang ilang buwan.
Si Senyora Isabela Alcaraz ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay hindi sapat upang takasan ng batas. Nakulong siya at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at kalupitan. Si Donna Helena ay unti-unting bumabawi sa ospital. Sa tulong ng mga therapist, unti-unti niyang binabalik ang kanyang lakas at tinig. Ang kanyang mga mata ay nagbalik na ang kislap ng buhay. Si Marco, matapos ang lahat, ay nagdesisyon na ipagbili ang mansyon. Hindi niya kayang manirahan sa lugar na puno ng kasinungalingan at sakit. Ang lahat ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ay ginamit niya upang magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso at para sa pagpapagamot ni Donna Helena. Hindi ko kailangan ng pera na nabuo mula sa kasinungalingan, Lola, sabi ni Marco kay Donna Helena isang araw sa ospital. Nakaupo siya sa tabi ng lola niya. Hawak ang kamay nito. Ngumiti si Donna Helena. Ang importante ay ang puso mo, apo. Iyon ang tunay na kayamanan. Isang linggo pagkatapos, nagdesisyon si Marco na umalis sa syudad. Gusto niya ng bagong simula, malayo sa lahat ng alaala. Pero bago siya umalis, may isang tao siyang kailangan puntahan. Si Marina ay bumalik na sa probinsya. Bumalik siya sa kanyang simpleng buhay, sa kanyang pamilya. Hindi na siya isang kasambahay. Siya ay isang bayani. Isang araw, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang munting hardin, may isang kotseng huminto sa labas ng kanilang bahay. Lumabas ang isang lalaki, si Marco. Nagulat si Marina. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ito. Marco, bulong niya. Ngumiti si Marco. Hindi na siya ang mayabang na binata mula sa mansyon. Mas simple siya ngayon. Mas totoong nangiti. Marina, sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Marina. Pinaupo niya si Marco sa kanilang maliit na veranda. Inihanda niya ang kape na paborito ni Marco. Kumusta ka? Tanong ni Marco. Ayos naman po, sagot ni Marina. Masaya po ako na kasama ko ang pamilya ko at masaya po ako na malaya na si Lola Helena. Salamat sa iyo, Marina, sabi ni Marco at tinitigan niya ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailanman malalaman ang totoo. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay nakakulong pa rin si Lola. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay nabubuhay pa rin ako sa isang malaking kasinungalingan. Nag-init ang mga pisngi ni Marina. Wala po yon, Sir Marco. Ginawa ko lang po ang tama. Marco na lang. Pagtatama nito. Hindi na ako, sir. Pinagbili ko na ang mansyon. Binigay ko na ang lahat ng yaman para sa mga nangangailangan. Gusto ko ng bagong simula. Maganda po iyon, sabi ni Marina. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hangin. Marina, nagsimulang magsalita si Marco. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Maraming pagbabago sa buhay ko. Wala na akong yaman. Wala na akong pamilya. Maliban kay Lola Helena. Tiningnan niya si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero mayroon akong isang bagay na natutunan. Ang halaga ng katotohanan. Ang halaga ng kabutihan. At ang halaga ng isang taong tulad mo. Marina, hindi ako makakapangako sa iyo ng isang buhay na puno ng luho. Hindi ako makakapangako sa iyo ng isang mansyon o mga mamahaling gamit. Pero makakapangako ako sa iyo ng isang buhay na totoo. Isang buhay na puno ng pagmamahal at isang buhay na walang kasinungalingan. Namula si Marina. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam mo, patuloy ni Marco. Pero mula noong una kitang makita, may isang bagay sa iyo na nagpakita sa akin ng liwanag. At ngayon na alam ko na ang lahat, mas lalo kong naintindihan kung bakit. Marina, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong makasama ka sa bagong simula na ito. Gusto kong kasama ka sa pagbuo ng isang buhay na puno ng katotohanan.
Tumingin si Marina sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang Marco na inakala niyang amo niya. Ito ay isang Marco na nasaktan, ngunit naging mas matatag. Isang Marco na natuto. Napakagatlabi si Marina. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang takot, ang sakit, ang pag-asa. Humiga siya ng malalim. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Hindi ko po hinahanap ang yaman. Ang hinahanap ko po ay ang totoo. At natagpuan ko po yun sa inyo. Inabot niya ang kamay ni Marco. Ang kanyang mapanang ngiti ay maliwanag, totoo, at puno ng pag-asa. Sama-sama po tayo, sabi niya. Tumayo si Marco. Ginawakan niya ang kamay ni Marina. Magkasama silang tumayo, nakatingin sa harap. Hindi na sila ang kasambahay at ang amo. Sila ay 2 taong nagmamahalan na handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Naglakad sila sa daan, papalayo sa bahay, patungo sa dulo ng kalsada kung saan nakikita ang papalubog na araw. Ang bawat hakbang ay isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang katotohanan na sa huli, ang kabutihan ay palaging mananaig.